channel ay Marjorie Tapang. Gumawa ko ng mga helpful tips and tutorials. Hi guys! Welcome back sa aking channel. I'm Marjorie Tapang. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel, interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba kumita ng passive income sa forex trading. Yes po, pwede tayong kumita sa forex trading kahit wala tayong ginagawa, kahit natutulog lang tayo sa bahay, pwede tayong kumita. And huwag kayong mag-alala, safe po ito. And may other ways pa kung paano kumita sa forex trading. So kung interested po kayo sa topic na ito, ituturo ko sa inyo ang iba't ibang paraan kung paano kumita sa forex trading. So, kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po! So, before tayo mag-start, alamin po muna natin kung ano ang forex trading. So, ang forex trading po ay isang foreign exchange market and it is a global marketplace for exchanging national currencies. So, eto po yung pag-exchange ng mga national currencies sa buong mundo. So, gaya ng peso and dollar, kung magkano yung palitan, and US dollar to Japan yen. So, pwede po tayong kumita doon sa pag-forex trading. Paano nga ba kumikita dito sa forex trading? So, kumikita po dito sa forex trading sa pag-buy and sell natin ng mga national currencies globally. For example, euro to Japan yen. So, kailangan may pair na i-exchange natin, i-buy and i-sell natin. May dalawang paraan po para kumita tayo sa forex trading. So, una po, ito yung kahit nasa bahay lang tayo or wala tayong ginagawa, pwede tayong kumita ng passive income. So, ito po yung copy trading. Sa copy trading po, kung hindi tayo marunong mag-trade or mag-forex trading or mag-buy and sell ng mga currencies, pwede po tayong mag-copy trading. So, sa copy trading, kinokopya lang po natin dito yung mga trades or strategies ng mga experts sa forex trading. So, safe po siya and kahit wala tayong ginagawa, pwede tayong kumita ng passive income. Sa copy trading po, normally, pag kumita po kayo dun sa pag-copy nyo sa mga trades ng mga experts sa forex trading, 10 to 30% po is napupunta dun sa master trader na kinapi nyo. Depende kung ano yung rate nila, pero lowest is 10%. And yung 70 to 80% or 90% napupunta sa inyo yung profit. So, wala naman kayong ginagawa. Kinopya nyo lang yung mga trades nung master trader and kumikita na kayo. Para simulan kung paano kumita sa pag-copy trading or pag-forex trading, so una, magre-register po muna tayo ng account. So, i-click nyo lang po itong link na ito. Ilalagay ko sa description ng video ito at sa comment section ng video ito. I-click nyo lang po itong link na to para mag-register po kayo ng account nyo. So, once na-click nyo na po yung link, mapupunta po tayo sa website ni Light Finance. So, eto po yung website nila. I-click nyo lang po yung start. After that, mapupunta na tayo sa registration. So, una, fill upan po muna natin yung mga information na kailangan, gaya ng country and yung email address natin. And then, magka-create tayo ng password natin dito. And once na fill upan na natin yon, i-click lang natin yung box ng I agree the terms and conditions and i-click din natin yung box ng I give my personal data processing. So once na-click na natin yon, i-click lang po natin yung register sa baba. And then may lalabas na notification nakalagay dyan na magsisend daw sa atin ng email si Light Finance para sa verification code. So, ito po yung sample email ni Light Finance. I-copy lang natin yung confirmation code para ilalagay po natin dun sa registration natin. So, i-type lang po natin yung confirmation code dyan sa box na yan and then click po natin yung confirm. After that, meron na tayong trading account dito sa Light Finance. So, once naka-register na tayo ng account natin dito sa Light Finance, ida-download naman natin yung app. So, hanapin nyo lang po sa Play Store ng cellphone nyo yung Light Finance na mobile app and then i-click nyo po yung install para ma-install po ito sa mobile phone nyo.
So, once na-install na sa cellphone nyo, i-open nyo lang po yung app para gamitin na natin yung mobile app ni Light Finance. So, once na-open nyo na yung mobile app, ilagin nyo lang po yung email address and password nyo. I-type nyo lang po. And then, click nyo po yung remember kung gusto nyo i-remember yung email and password nyo para malagyan ng check. And then, once na-type na natin yung email address and password, click lang natin yung login. And then, mag-create or mag-register lang tayo ng 4-digit PIN natin. I-type lang natin kung ano yung gusto nating 4-digit PIN. 2 beses po natin ita-type dito. After that, mapupunta na tayo sa ating account dito sa Light Finance sa mobile app. So, kung may lumabas man na i-allow yung notification, pwede nyo i-click yung allow or don't allow. So, sa akin, clinic ko na lang yung allow. So, once na login na natin yung account natin, makikita na natin yung mga currencies na pwede nating i-trade. So, meron dyan yung USD, JPY, or Japan Yen. So, yan yung mga pwede nating i-buy and sell. So, kung hindi kayo marunong mag-buy and sell, so, ang unang gagawin natin is mag-copy trading. So, para hindi na kayo problema, si master trader na lang ang magti-trade para sa inyo. So, kahit nag-work kayo or natutulog kayo, kumikita kayo kasi may taong expert na nagtitrade para sa inyo. So, paano ba mag-copy trading? So, una, syempre magka-cash in muna tayo. I-click lang po natin yung portfolio sa baba. By the way, kung nag-aalala kayo kung safe ba ito, yes po, safe po ito kasi marami nang gumagamit nito and isa po ako and also yung mga kasama ko sa work, sila din po is nagtitrade. And isa nga po sa mga nagturo sa akin nito is almost 1 M na yung pinasok dito para hindi natutulog yung pera nila sa bangko. Nag-i-interest yung pera nila kasi nakaka-copy trade sa expert na traders yung pera nila. So, nagwi-withdraw na lang siya every time na kumikita yung pera nila. And isa sa mga expert na nagtitrade is yung dating employee din sa company ko. So, nag-resign na siya doon and nag-full-time na rin siya as trader dito sa forex trading. So, masasabi ko, safe po siya. So, para mag-cash in, i-click lang po natin yung portfolio dun sa baba. And then, i-click lang po natin yung dollar sign sa bandang taas sa kanan. After that, pipili po kayo kung anong gusto nyong deposit or cash in payment. So, pwede bank card, credit card po yun. Kaya lang pag credit card is kailangan nating mag-verify ng ID and billing address natin. Kasi may protected po ito ng AMLA. And pwede tayong mag-cash in din via cryptocurrency and pwede rin bank transfer. Kung GCash or online banking, ang iselect nyo po is bank transfer. So, pwede po dito mag-cash in via GCash and coin. So, i-click lang po natin yung bank transfer kung GCash po kayo magka-cash in. And then, i-click nyo po yung bank transfer instant. And then, fill upan natin yung mga information na kailangan. So, by the way, pag bank transfer like online banking or GCash, ang minimum cash in is 5,000 pesos. Pag credit card naman, ang minimum cash in is I think 50 or $10. So, i-type lang natin yung amount na ika-cash in natin. So, dito sa akin, sa payment amount, 5,000 pesos yung minimum cash in na sinelect ko. Sa currency, automatic naka Philippine peso na siya. Sa promo code, kahit bagtawan nyo na yan kung wala kayong promo code. So, once na fill upan nyo na yan, sa bandang baba, makikita nyo na kung magkano yung commission fees or cash in fees. So, 181.55 pesos yung cash in fee ng 5,000 pesos. And, ang papasok sa account natin is $85.23. So, once na fill upan nyo na yung mga information, i-click nyo lang po yung continue sa baba. And then, i-review nyo lang po yung mga information na nakalagay. And then, pag okay naman, i-click nyo lang po yung confirm sa baba. And then, i-click nyo lang po yung arrow pababa dun sa tabi ng select a payment option para mag-select tayo ng cash in payment option. And then, i-select nyo lang kung anong gusto nyong cash in method. So, sa bandang baba, makikita nyo dun yung GCash. So, i-click nyo lang yun kung gusto yung GCash yung pang cash in. Kung BPI online banking, meron din dyan. I-select nyo lang kung anong gusto nyong cash in method. So, sa akin, GCash yung sinelect ko. So, clinic ko lang yun para malagyan ng tuldok. So, once na-select nyo na yung source, i-click nyo lang yung box ng I agree the terms and conditions para malagyan ng check. And then, click nyo po yung select sa baba.
And then, mapupunta tayo sa GCash app natin. I-login lang natin yung number ng GCash app natin. Once na-type nyo na yung GCash number nyo, i-click nyo lang po yung next. After that, magte-text sa inyo ng code si GCash. I-type nyo lang po yung code na sinend sa inyo ni GCash. And then, i-click nyo po yung next. And then, i-type nyo po yung 4-digit MPIN nyo sa GCash nyo. And then, click nyo po yung next. After that, lalabas yung summary ng ika-cash in natin sa GCash. And then, pag okay naman, i-click nyo lang yung pay 5,000 pesos para ma-process na yung cash in natin sa GCash. And then, lalabas na yung notification ng pag-cash in natin sa GCash. Hintayin lang natin mag-process yan. Huwag nyo na munang i-click yung proceed. Wait lang natin maubos yung oras. After that, lalabas na yung notification na success na yung pag-deposit or pag-cash in natin sa ating Light Finance app. So, pwede na tayo mag-start mag-trade or mag-copy trade dito sa Light Finance. So, para bumalik sa ating account, click nyo lang yung X sa bandang taas. Click nyo lang ulit yung back arrow sa taas. And then, click nyo ulit yung back arrow sa taas hanggang mapunta tayo sa My Trade. So, makikita mo natin sa available assets dun sa bandang taas sa kaliwa yung kinash in natin. So, pag may laman na yun, pwede na tayo mag-trade or mag-copy trade dito sa Light Finance. So, para mag-copy trade, i-click lang po natin yung copy sa bandang baba, yung logo ng tao sa baba. And then, click nyo lang po yung popular sa taas para makita nyo yung mga pwedeng i-copy trade nyo na mga expert or master na sa copy trading. So, yan yung mga profile nila. I-browse nyo lang po yan. So, paano ba natin babasahin yung mga profile nila? So, for example, ito si Dong Life 5. So, ang risk niya, pag kinopy trade mo siya, is 10. So, mataas yung risk niya. Kasi mataas din yung profitability rate niya, 48,839.50% yung profitability rate niya. Mataas siyang kumita and mataas din yung risk niya. So, pag mataas yung kita, mataas din syempre yung risk. The higher the risk, the higher the earnings. The lower the earnings, the lower the risk. So, yun po yan. Mataas din yung risk niya kasi mataas yung earning niya. And then, makikita natin sa bandang baba kung ilan yung nagka-copy sa kanya. So, may 56 na traders na nagka-copy sa kanya. And ang total minamanage niya na fund is $790,000 US. So, para makita niyo yung other information sa kanya, click niyo lang po yung profile niya. Once click niyo po yung profile niya, makikita niyo na po yung profitability chart niya. So, yan po yung recent na profitability niya. Ang taas na po ng profit earnings niya, nasa 60,000% na yung profitability niya. Pag click nyo po yung portfolio, makikita nyo dyan yung active na nakatrade sa kanya o yung open trades niya. Kung wala po siyang nakalagay dyan, ibig sabihin wala pa siyang binay or sinel. So, dahil weekends ngayon, wala po kasing trading ng Saturday, Sunday, Monday to Friday, 24 hours yung trading for currencies and also for commodities like gold. So, ang pwede lang i-trade ng 24 hours, 7 days a week is yung cryptocurrencies like Bitcoin. Pero for currencies and commodities like gold, Monday to Friday, 24 hours a day ang trading. So, dahil currency and commodities yung tinitrade niya, wala siyang trading ngayon dahil weekends po ito nung in-screenshot ko. So, pag click nyo naman po yung trading history, makikita nyo po dyan yung mga trinade niya or yung mga binay and sell niya. So, pag kulay green po yun, ibig sabihin po, profit po yun, kumita siya. Pag kulay red po, ibig sabihin po, loss po yun. So, pag in-scroll nyo pababa, makikita nyo lahat ng trading niya, mapapansin nyo panay green po yung mga na-trades niya. Ibig sabihin, panay profit po yung mga trading niya. So, pag click naman po natin yung info about trader, makikita natin dyan yung additional information about sa trader. So, yung total profitability niya recently lang is 66,483.37%. So, scroll lang natin siya pababa and then makikita natin yung other information. So, ang commission niya is 30% and pag nag-trade daw kayo is you should copy 10% of yung total capital niya. Pero, pwede naman kung magkano yung available nyo, basta pasok sa minimum nito.
And then, ang settings is proportion on my pants. So, yun yung isi-select na select. Sa bandang baba, makikita din natin yung other information niya and yung profitability rate niya. So, makikita natin dyan yung monthly profitability rate niya. So, nag-start siya sa June. So, June is 2,550.2% yung profitability rate niya. And July is 267.7% yung profitability rate niya. And yung August is 583.3% yung profitability rate niya. Mataas yung profitability rate niya. So, almost gain lahat ng mga trades niya. Panay profit. So, pag in-scroll pa natin siya pababa, makikita natin dyan kung ano yung tinitrade niya. So, makikita dyan na gold and USD yung tinitrade niya and USD and Japan yen yung tinitrade niya. By the way, hindi ibig sabihin na kinapi natin siya is mapupunta na sa kanya yung pera natin. Ang mangyayari po, nasa account pa rin natin yung pera natin. So, ang gagawin natin, ikakopy lang natin yung trades or strategies niya dito sa copy trading. Automatic po, pag nag-profit na kayo, yung 30% nun is mapupunta sa kanya. Mga 10 to 30% depende sa commission rate nila. So, mapupunta sa master trader and then yung 70 to 90% mapupunta sa inyo. So, yung pera nyo, nasa inyo pa rin yun, nasa account nyo lang. So, kung gusto nyo siyang i-copy, i-click nyo lang po yung profile niya or kung sino man yung napili nyong i-copy trade, i-click nyo lang po yung profile nila dito sa copy trade na site or page ng Light Finance. After that, mapupunta kayo sa profitability chart. Sa baba ng profitability chart, may makikita kayong copy. I-click nyo lang po yung copy button. And dyan po natin makikita yung minimum amount na pwedeng i-copy dun sa master trader. So, dito, ang minimum amount na pwede nating i-copy sa kanya is $500 US. Pero, reminder ko lang din, pag nag-copy trade kayo, dapat may matira at least 20% ng pera nyo dun sa account nyo or sa total assets dito sa Light Finance. So, for example, $100 yung kinash in nyo. So, dapat may matirang $20 na hindi naka-copy trade or hindi naka-trade sa account nyo. Huwag kayong mag-alala, sa ibang copy trader, mababa lang yung minimum, merong $50. Mamaya papakita ko sa inyo. And kayo na yung mamimili kung sino yung copy trader or master trader na pipiliin nyo. So dito, kung si Dong Life 5 yung gusto nyong i-copy, ang minimum amount na kailangan i-copy sa kanya is $500 US. So para i-copy, i-click nyo lang yung copy settings. So, dito sa amount to pay, kung gusto nyo $500, yun, i-type nyo lang dyan. Or kung gusto nyo pataasin po yung ika-copy trade nyo, halimbawa $1,000, click nyo lang yung plus sign sa bandang kanan. So, pag na-click nyo na yung copy settings, tingnan nyo yung copy type, ilagay nyo is in proportion to my funds. Pero automatic may fill up na yan na in proportion to my funds. So, make sure ganyan yung nakalagay. Huwag nyo pong i-click yung copy open orders. Hayaan nyo lang po siya. So, once na fill upan nyo na yan, i-click nyo lang po yung copy sa bandang baba. After that, may lalabas na notification na copy trading has been successfully launched. So, i-click nyo lang po yung portfolio para makita nyo kung na-copy na ba talaga siya. So, kung gusto nyo naman po ng ibang master trader na ika-copy, so ito nire-recommend ko sa inyo si FTM Advanced Trading. So, ito po yung kay Sir Mad. So, ito yung dating employee sa company na pinagtatrabahuan ko ngayon na nag-resign and full-time trader na siya, naging master trader na siya. So, dito kami nagka-copy trade sa kanya. So, isa nga sa mga ka-work ko is nag-copy sa kanya ng almost 1M. So, ayun, nagwi-withdraw na lang siya every time may profit yung kinaka-copy trade niya. Maraming account si Sir Mad. So, ito yung isa sa mga kinaka-copy trade na account niya, yung FTM Advanced Trading. I-search lang po natin kung gusto niyo siya i-copy. So, yung risk is 3 lang. So, mababa lang yung risk. Yung risk kasi is, ito yung chance na manalo or matalo ka. So, mababa lang yung risk niya. And 23.30% yung overall profitability rate niya. So, 6 po yung nagka-copy trade sa kanya. Ang minamanage niyang funds is $20,000 US. So, dito sa account na to, ang minimum na pwedeng i-copy trade sa kanya is $500 US. Isa sa mga account na pwede nating i-copy kay Sir Mads is etong Forex Trader Mads. So, ang profitability rate niya is 40.41% and 3% lang po yung risk.
pag mababa yung risk, mas maliit yung chance na malugi. So, parang passive income ka na kasi almost tuloy-tuloy yung income. Mas safe yung kinakopy nyo pag low yung risk. Kung gusto nyo naman mataas yung income and high yung risk, so dun po kayo sa mataas yung risk and high rate na income, kagaya nung kay Dong Life 5. Mataas yung risk niya and mataas din yung income. Kung gusto nyo lang naman ng stable na passive income, so dun tayo sa low risk. So, dito sa account ni Sir Mads na Forex Trader Mads, 15 na yung nagka-copy trade sa kanya and $14,000 na yung minamanage niyang funds. And kung gusto niyo makita yung Facebook page niya, ilalagay ko dito sa video na to later. Pwede niyo siyang i-follow and i-message sa Facebook page na yon. So, dito sa account na to, ang minimum na pwedeng i-copy natin sa kanya is $400. So, kung kulang pa yung budget nyo para i-copy trade yung iba pa, yung mga $400 to $500 na minimum na pwedeng i-copy trade, meron po itong isang account ni Sir Mads na FTM Cent. So, mas mababa po yung minimum dito na pwedeng i-copy trade. Minimum of $50 pwede na tayo mag-copy trade sa kanya. So, dito, low risk lang din siya, 3% lang. So, mas safe din yung pera natin. And 24.48% po yung profitability rate niya. Ang nagka-copy trade na sa kanya is 8 copy traders na. And ang minamanage niyang funds is $1,300. So, dito, $50 yung minimum na pwedeng i-copy trade dito. Kung pag-click nyo, $100 yung nakalagay, may lalabas na negative sign sa bandang kaliwa. I-click nyo lang yun para bumaba sa $50. By the way, ito pala yung Facebook page ni Sir Mads, Forex Trader Mads. So, pwede nyo siyang i-follow and i-message dito sa Facebook page niya kung may mga questions kayo. So, if ever interested kayong i-copy trade si Sir Mads pero hindi nyo mahanap yung profile niya, pwede nyo pong i-search yung profile niya. So, click nyo lang yung tatlong button sa bandang taas sa kanan. And then, click nyo po yung search button sa taas. Tapos, i-type nyo po yung name ni Sir Mads. For example, ito, Forex Trader. So, lalabas na yung Forex Trader Mads. And then, click nyo lang yung profile niya para mapunta kayo sa profile niya para ma-save nyo sa favorites. So, once na-search nyo na yung profile niya, click nyo lang yung star sa bandang kanan para ma-save nyo siya sa favorites para madali nyo na siyang mahanap. So, kung less than $400 po yung capital nyo, pwede pong etong si FTM Cent yung i-copy trade nyo. Kasi minimum of $50 lang naman yung pwedeng i-copy trade sa kanya. So, pwedeng $50 or $100 lang i-copy trade sa kanya. Depende po sa gusto nyo. And, pwede nyo po i-browse yun sa Popular. Check yung mga other master trader na pwedeng i-copy. So, para i-copy si FTM Cent, i-click nyo lang po yung profile niya. After that, makikita nyo na yung profitability chart niya. So, sa bandang baba, may makikita kayong copy button. I-click nyo lang po yun. And then, iset nyo na po kung magkano yung gusto nyong amount na i-copy trade. So, kung gusto nyo $50, click nyo lang po yung negative button sa bandang kaliwa. So, kung gusto nyo namang mas mataas pa sa $100 yung i-copy nyo, click nyo lang yung plus sign button sa bandang kanan. So, dito sa akin, $50 yung kinapi ko. And, pag nalagay nyo na yung amount to copy, i-click nyo lang po yung copy settings. So, sa copy settings, hindi nyo na po kailangang i-click yung copy open orders. Huwag nyo na pong i-click yon. Wala na po kayong gagalawin yon. Make sure lang ang nakalagay sa copy type is in proportion to my funds. So, automatic naman ganyan yung nakalagay in proportion to my funds. So, pag ganyan na yung settings, i-click nyo lang yung copy. After that, may lalabas na notification na copy trading has been successfully launched. So, para makita nyo kung na-copy ba talaga yon, i-click nyo lang yung portfolio. So, sa my portfolio, makikita nyo na yung mga kinapi nyo. So, may nakalagay copy. So, ibig sabihin, pag may copy, ito yung mga kinapi trade nyo. So, kumita na ako dito ng $44, $75, and $11 sa pag-copy lang sa kanila. Hindi ko na to kailangang bantayan kasi automatic sila na ang nagtitrade. So, para makuha ko yung income na yan, ganito po yung gagawin. So, halimbawa, ito si Mady and Bess. So, para i-uncopy ko na siya at ma-withdraw ko na yung kinita ko sa kanya, klinik ko lang yung amount na yon. So, before nyo siya start, make sure sa bandang baba ng portfolio is no current open trade. So, ibig sabihin na close na lahat ng mga trade or binay and sell nung kinapi nyong master trader.
So, para i-uncopy siya, i-click nyo lang po yung stop button. After that, may lalabas na notification na copying will stop in the near future. And then, papasok na siya dun sa available for operations. Pumasok na yung perang kinita ko dun sa may portfolio sa taas, yung available money dun sa per operation. So, parang i-stop ko pa yung ibang kinapit ko para makuha ko tong $77. I-click ko lang po yung amount na 77.37. So, sa bandang baba sa portfolio, may ongoing pa siyang trading. So, hindi ko muna ito i-stop. Hintayin ko muna mag-close yun, saka ko siya i-withdraw. So, kung gusto nyo, pwede na rin naman nang i-stop. Kung gusto nyo nang i-stop na ipag-copy sa kanya. Pero, mas maganda pag tapos na yung pag-trade niya or na-close na lahat ng portfolio, saka kayo mag-stop at mag-withdraw. So, kung gusto nyo na po siyang i-stop, pwede naman i-force stop. Click nyo lang yung stop button. After that, lalabas yung notification na success. Copying will stop in the near future. So, kahit may current na dinitrade si master trader na kinapi nyo, pwede pa rin naman nating stop. Pero mas advisable na pag na-close na lahat ng portfolio, sa kanya na lang stop para ma-withdraw yung pera. So, paano ba natin makikita kung magkano na yung kinita natin? So, dun sa available assets for operation, click nyo lang yung arrow pababa dun sa tabi ng amount. So, dito sa account ko, $10,000 yung kinash in ko. So, kumita na ako ng $89. So, yung assets na naka-copy trade is $261.87. So, ayun, $89 na yung kinita ko sa pag-copy trade. Wala naman akong ginagawa, kinokopya ko lang yung trading nila. So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo paano ba siya withdrawin yung kinita natin dito sa pag-copy trade. So, punta lang tayo dun sa bandang baba sa kanan. Yung tatlong tuldok na may nakalagay na more. I-click lang po natin yon. And then, i-click po natin yung finance. And then, i-click po natin yung withdrawal. So, sa baba ng withdrawal, makikita nyo po dito kung ano yung mga option kung paano tayo pwedeng mag-withdraw. By the way, kung paano kayo nag-cash in dito sa Light Finance, ganun din dapat kayo mag-withdraw para hindi magka-problem. So, dahil bank transfer yung pag-cash in ko, sinelect ko lang yung bank transfer. And then, click ko lang yung bank transfer instant. So, dahil may nakaset na akong bank account yung GCash ko, so automatic may naka-fill up na. Kung gusto nyo i-add, wala pa kayo nakalagay na GCash account. So, i-click nyo lang yung add button. And then, click nyo lang yung arrow pababa sa box ng bank para i-select nyo kung saang bangko or kung GCash kayo magka-cash out or magwi-withdraw. So, i-select nyo lang dito kung ano yung bangko kung saan kayo magka-cash out. So, dito dahil GCash ako nag-cash in, sa GCash din ako magka-cash out. Click ko lang yung GCash. And then, click yung OK pag nalagyan na ng tuldok yung sinelect yung bangko. And then, fill upan natin yung iba pang information gaya ng region. Kung Metro Manila kayo, select nyo lang po dito or type nyo lang po Metro Manila and then type nyo din yung city. And yung bank account is yung account number ng banko nyo or kung GCash kayo, yung GCash number nyo. And yung beneficiary name is yung pangalan nyo or yung pangalan ng may-ari ng GCash or pangalan ng may-ari ng bank account. So, once na fill upan nyo na, click nyo lang po yung save. Basta tandaan nyo kung ano yung cash in method nyo, yun din yung withdrawal method nyo dapat. So, dahil na-save na natin yung GCash account, so sa isi-select yung bank account, kung ano yung sinave yung bank account dun sa pag-add kanina. So, dito dahil GCash yung sinave ko, sinelect ko sa bank account is yung GCash. So, once nakapag-save na kayo ng bank account at na-select nyo na, i-type nyo na kung magkano gusto nyo yung amount na i-withdraw. So, for example, dito, $10 yung gusto kong i-withdraw. And then, nakalagay dyan, you will receive 407.07 na less na doon yung charge. So, once na-type nyo na yung information na kailangan, i-click nyo lang po yung continue sa bandang baba. After that, may lalabas na summary ng transaction natin. Double check nyo lang, especially yung GCash account number or your bank account number nyo. And then, magte-text sa atin ng code si Light Finance. So, i-type lang natin yung code na tinext niya dito sa enter code na space. So, once na-type na natin yung code, click lang natin yung confirm button sa bandang baba.
After that, may lalabas na notification na withdrawal request has been successfully sent. By the way, ang processing nito bago ma-receive dun sa bank account or GCash account natin is within 24 hours. So, papasok na yung pera sa GCash or bank account natin within 24 hours. So, paano ba natin malalaman kung na-process na yung withdrawal natin? So, click lang natin yung tatlong button sa bandang baba, yung More. And then, click lang natin yung Finance. And then, click lang natin yung History of Transfer. And then, makikita natin dyan yung ni-request nating withdrawal. So, nakalagay sa ni-request kong withdrawal is in process na siya. So, wait lang natin yan. After ilang oras, may marireceive din tayong email galing kay Light Finance na the money withdrawal has been processed. So, wait na lang natin pumasok sa bank account or sa GCash natin yung pera. So, within 24 hours, pumasok na nga yung winidraw ko. So, bali dalawa po kasi yung winidraw ko, isang 407 tsaka 5,000 pesos. So, eto na nag-text na si GCash. And, chinek ko rin sa history of transfer, may check button na ibig sabihin na process na pumasok na ito sa GCash account ko. And guys, kung natatakot kayong itry, huwag kayong mag-alala, may demo account si Light Finance, pwede nyo po siyang itry. So, para itry yung demo account, click nyo lang po yung tatlong button sa bandang baba, yung More. And then, click nyo po yung Activate Demo Trading. So, pag nakalagay na sa baba ng name nyo, nakalagay is demo, ibig sabihin naka-demo account na kayo. So, dito sa demo account, may 10,000 US dollars na pwede nyong gamitin na i-buy and sell, pero hindi nyo yun mawi-withdraw. So, demo account lang yun para ma-try nyo yung pag-buy and sell or pag-copy trading. So, pag gusto nyo naman na pong bumalik sa real account, i-click nyo lang po yung active real account para pwede na kayong mag-copy trading or mag-buy and sell ng totoong pera, yung withdrawable na. So, pag na-click nyo na yung Activate Real Trading Account, babalik na kayo sa real account nyo. Ito na yung pwede tayo mag-cash in, mag-trade, mag-copy trade, at mag-withdraw ng totoong pera. So, para malaman nyo kung real account na yon, sa baba ng initials nyo, may nakalagay na word na real. So, ibig sabihin na sa real account na kayo. Ito na yung pwede tayo mag-trade or mag-copy trade ng totoong pera. Abangan nyo po yung part 2 ng video ito. Ituturo ko po sa inyo kung paano mag-forex trading. Yung kayo na mismo yung magbabuy and sell ng mga currency. Pwede pong kumita doon ng $100 and more a day. So, ituturo ko po sa inyo yung mga strategies and kung paano ba yun gamitin. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And kung interested po kayo sa topic na ito, pwede nyo rin akong i-message sa aking Facebook page, Marjorie Tapang Vlogs, para mag-guide ko po kayo. And wag nyo rin pong kalimutang i-like and i-follow ang aking Facebook page, Marjorie Tapang Vlogs, and mag-subscribe sa aking YouTube channel, Marjorie Tapang, for more helpful videos na aking i-upload. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!